Madalas mo bang marinig yung tanong na, gusto ba talaga ni Lord na maging wealthy ako? Ang sagot niyan ay mas malalim pa kesa sa iniisip po natin. Kung gusto malaman kung ano yung kasagutan, yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. In our episode, pag-uusapan po natin ano ba talaga ang plano ni God para sa atin, no? Especially when it comes to our personal finances. So, I just like to talk to you regarding this topic. Ako naniniwala kasi ako that God owns everything. God is the one who gives us the opportunity to produce wealth. Do you agree? Type agree sa comment section kung nag-agree po kayo. So, pag-uusapan po natin, and then medyo mahaba-haba tong episode na ito. Kaya kumuha kayo ng ballpen at papel, mag-usap po tayo, and then please also type sa chat box so we can have a healthy discussion. Before we start, itong session na ito that I'm going to give you is a session that I give to seminars, and lalo na kung may mga close group, no, who wants to talk about spiritual finance. Ito lang po, medyo mahaba-haba lang to, kaya bear with me. Ang pag-uusapan po natin, since it's spiritual, we're going to talk about Bible verses tungkol sa kaperahan. Ano ba ang bahagi ni Lord para sa atin po? Pero kailangan po natin linawin. Ito lang po, number one, that God sent His Son primarily to this world not to make us rich and wealthy to live better and comfortable lives, but to really save us from our sins. Bakit? I do believe we all need a Savior. Pero may bonus si God. He also promised us life to the fullest while we are still here on earth. Kaya nga, ang kailangan po natin, linawin po natin ito ulitin ko, hindi ang goal ni Lord para pumunta sa lupa para maging mayaman tayo, para iligtas po tayo. Pero pangalawa, idea. FYI, hindi porket broke ka, ibig sabihin, hindi ka rin favored ni God. Kasi may mga nagsabi, kung talagang pinagpapala ka talaga ni Diyos, may plano si Lord ng pagpalain ka, ba't hirap na hirap pa rin buhay mo? So, I want to start from those two, ika nga ay disclaimer. Okay? Or in context. Ano ba talaga ang promise? Ang promise talaga ni Lord once na we accept Him as a Savior, but He is not only as our Savior, He also becomes our provider. Kaya nga sinabi nga, di ba, on John 10:10, I have come that they may have life and have it to the fullest or in full. So ang pinag-uusapan po dito hindi lang buhay walang hanggan, pero yun nga, for us to live a blessed and abundant life here on earth. Pero ito lang po, again, disclaimer na naman, ang abundance ng life, hindi lang po porket pera yan. Kasama na rin abundant life yung tinatawag natin joy, peace, relationship. Anin mo yung pera mo kung hindi ka masaya. Anin mo yung pera mo kung wala ka namang kaibigan at kamag-anak. Tunay na kaibigan at kamag-aanin mo yung pera mo kung wala ka namang kapayapaan sa iyong puso. Nagigets nyo? So kung makikita po natin, yung bonus na lang po, part of ano na lang yung bonus kung meron ka. Kung may material blessings ka. Kasi nga, kung titignan po talaga natin na kung bakit tayo mabibigyan ng material blessings, because on Deuteronomy 8:18 naman, nakasulat naman dun that it is God who gives us the ability to produce wealth. Tatandaan, si Lord ang nagbigay sa atin ng kakayanan para lumikha ng kayamanan. Okay? Hindi dahil masipag ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil nagtiyaga ka. Yes, factors yan. Pero ultimately, this is what I believe. I personally believe. Mga araw, ginagawa kong gabi, gabi ginagawa kong araw. Kahit anong sipag ko, wala pa rin nangyayari. Pag hindi talaga pinahintulutan ni Lord na mangyayari, it will never happen. Do you agree? Na-experience na rin yun? Type agree sa comment section. And pangatlo po, may purpose po. May purpose po ang blessing. O, kung bakit tayo niligtas, una, kasi makasalanan tayo, kailangan natin ng Savior. Pangalawa, gusto tayong pagpapalain, hindi lang po pera, kundi kapayapaan, relasyon, at the same time, kasiyahan sa buhay. Pero mayroon talagang purpose ang blessing. Alam nyo, ang pinaka-purpose talaga ng blessing is this. It's not for us to live a blessed life, but the purpose also of blessing is for us to become a blessing to others. Hindi nyo ba napapansin, ang sarap ng feeling pag nakakatulong tayo? Ang sarap ng feeling pag bigay tayo? Bakit di natin araw-arawin? Dahil nga kapos nga po tayo minsan. Kaya nga, that's the reason why lahat ng mga kaipunaryos dyan na nakikinig at nanonood ngayon, I want to challenge you today. Dapat ang mindset natin, dapat we should make so much money, not because I want you to become greedy, but I want you to become generous. Gusto kitang turuan na maging generous ka, di ba? Kasi sa totoo lang, kahit gusto mong tumulong sa iba, pero kung di mo kayang tulungan ang iyong sarili, wala, useless. Agree or disagree? Kahit gusto mong magbigay, kung wala ka namang ibibigay, useless. So right now, okay, Chinky,
haba-haba na sinasabi mo. Anong role ba talaga ni Lord? Gusto ba talaga ako ni Lord na i-bless? O, ito na. Kung gusto mo talaga mabless ka talaga ni Lord, una kailangan baguhin muna natin ang mindset po natin. Yung way of thinking po natin. Kaya nga Romans chapter 12 verse 2 sinabi niya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Everybody say transform. Transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test God's will, good, pleasing, and perfect will. Kailangan baguhin po natin ang ating mindset muna. Kasi kadalasan po ang way of thinking po natin, ang mindset po natin, nasa tayo kahirapan kakulangan, broke. Kaya nga minsan, kasi iniisip ng tao kapag broke sila, wala si Lord sa buhay nila. Lord, bakit sila? Masasamang tao, binag-bless mo. Ang question, nanggaling ba talaga kay Lord yung blessing na yan? O sa kabilang kampo? Bakit ako naman, tapat na tapat ako, sumusunod ako, hindi ako nanunuhol, hindi ako tumatanggap ng mga under the table, pero ako hirap na hirap ako. Ito lang walang sinabi ang Bible, pag ikaw ay mayaman, you have the favor of God. Mali yun. Being broke does not mean God does not love you or favor you. Alam mo, kung titingnan po natin, ang dami pong storya na marami pong mga taong sumusunod kay Lord na talagang dumadaan sa pagsubok. Una na po si Job. Di ba, imagine mo, loyal kay God, di ba? Pero sinubukan, ang daming sakuna na nangyari sa buhay niya. Kahit si Apostle Paul po, sinabi niya, I know how to be thankful in times of plenty and I know how to be thankful and grateful in times of lack. Diba? Being broke is sometimes part of the process which God is doing to refine us. Sa totoo lang, bakit po? Minsan tayo dumadaan sa ganitong matinding pagsubok. At ikaw, kung dumadaan ka sa matinding pagsubok, pakinggan mo to. God tests before He blesses. Hindi ka ipagkakatiwalaan ng isang bagay na alam niya na makakasira po sa inyo. Maniwala ka. Sa buhay po, kailangan po dumaan tayo sa pagsubok. Kaya nga minsan, gusto ni test ni Lord ang iyong katapatan. Diba? Katulad nga ni Job, pinahintulutan ng pagsubok po na mangyari sa buhay para matest ang kanyang katapatan. Pero itong good news. Ang magandang balita kung mabasahin niyo sa Book of Job, nung napasa po niya ang lahat ng pagsubok, lahat ng nawala po sa kanya ibinalik po ng Diyos ng siksik, lingling at umaapaw na doble-doble. Kaya nga, importante po yan. Again, kung ikaw ay mahirap ngayon, baka dumadaan ka lang sa pagsubok. Dahil ang goal natin, malagpasan na po natin pagsubok para nga mabigyan na sa atin ng biyaya. Alam mo, yan ang perspective ko. Pag may hiningi ako kay Lord, na alam ko naman na napakabuti niya. Alam ko na He has the best of my interest. And then God is not yet answering my prayer. Alam mo, ang prayer ko, Hindi yung Lord, bakit ang tagal na wala pa rin nangyari? Alam ko na sinusubukan ako ni Lord, kaya ang prayer ko ay ganito. Lord, ano pang kailangan kong baguhin at anong kailangan mong baguhin sa buhay ko para ipagkatiwala mo na ang hinihingi ko? Napakaganda ba yan? Kung napakaganda ng yung idea na yan, please type napakaganda sa comment section. Pangalawa, parang gusto mo ba talaga malaman kung pagpapalain ka talaga ni Lord? Again, hindi lahat ng pagpapala ay nanggagaling sa Diyos. Always remember, ulitin ko paano mo nakuha ang iyong pagpapala? Oo, di ba? Nagigets nyo? Kung ikaw ay kumuha ng pera sa maling pamamaraan, di ba? Panlilin lang, o di ba? Or let's say, biglaan ka na lang kumikita kasi tumataya ka. Busina-busina lang po. Hindi ako naniniwala. Ito ay nanggaling po sa Diyos. Kasi ako naniniwala po ko. Paano malaman na isang bagay ay nanggagaling po sa Diyos? Because when He blesses you with something, He adds no trouble to it. Diba? May kapayapaan ka, alam mo wala kang inaapatan, wala kang nilalamangan ng tao. Malinis ang iyong konsyensya na yung kinikita ay nanggaling sa pinagpagura mong pera at hindi pangiisa sa kapwa. Kaya pangalawa, huwag po tayo mapaglinlang. Hindi porket na marami kang pera, ay ito ay nanggagaling na sa Diyos. Pangatlo, gusto ba talaga ng Diyos na tayo ay pagpalain? I do believe, yes. Because He said God has a plan to prosper us, not to harm us, to give us hope and a future, better future. Walang isang ama na talagang nakikita at gusto na makita naghihirap ang kanilang anak. Kung yung ama natin po dito sa lupa ay minsan na kahit sabihin po natin na mahal po tayo, minsan may mga topax din, di ba? Na mahal na po tayo. Paano pa kaya isang Diyos Ama? Walang bahid na kasamaat at napakabuti po niya. I'm sure na gusto niya tayong i-bless. Do you agree? However, if you believe that, bakit hanggang ngayon wala pa? Because we just need to wait for God's timing. Because God's timing is perfect. Kaya nga, we need to learn how to do Proverbs 3, 5, and 6. Sinasabi nga niya, trust in the Lord with all of your heart
Lean not on your own understanding, in all ways acknowledge Him and He will make your path straight. Kaya nga ngayon, kung ikaw may pinagdadaanan ka na matindi at ikaw ay sumusunod, wala pa rin talagang pagpapala na dumarating. I just want to encourage you, do not give up. Believe God, that God will deliver according to His time. Ngayon, if you do not see God's hand, let me encourage you. You just need to trust God's heart in your situation right now. Ngayon, alam mo na God really wants us to live a blessed and abundant life. Ang question ko right now, nasa ang stage ka na ba ng buhay mo? Nasa stage ka ba ng renewal ng iyong pag-iisip? Ngayon, naliliwanagan ka na? Number 2, nasa stage ka ba, nagiging rebelde ka pa rin kay Lord kaya hindi ka pwedeng pagkatiwalaan? O na stage ka nang right now, talaga naunawaan mo na ngayon, naliwanagan ka na at willing ka na maghintay ng tamang timing ni Lord. Remember, hindi pera po ang sukatan ng favor ni God. Ang mahalaga kung paano natin ginagamit ang binigay at pinagkatiwala niya sa atin, maliit man o malaki. I want to encourage you to live your life fully and trust God's will in His perfect time. Sana nakatulong tong episode na ito. Again, medyo iba po ang datingan po natin. Kung nagustuhan nyo tong episode na ito and you want me to do more episode just like this, please type more. Please type more in the comment section. Kung titignan natin kung marami pong demand and request na galing po sa inyo, I will continue to do more contents just like this. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.